Ito na, i-record ko na. Okay na. Sige, ilagay mo na lang. Ulitin ko na lang ha. So sa Australia visa application po, 30 to 180 days ang itinatagal nito. Depende po sa immigration officer or sa embassy dito sa Bahrain. Kung marami ang applicants na nag-a-apply, ganun din katagal yung magiging proseso. Pero 30 to 180 days, dumarating na yung result. Ngayon, dito po, ang major na document na kakailangan natin sa side mo is kailangan mo rin magpakita ng bank statement. Normally, 4,000 BD po talaga, but since andun yung anak mo, pwede kang magpa-show money ng 1,500 to 2,000 BD, minimum 3 to 6 months. Dahil first degree relative mo siya. Pag sinabing first degree, anak, kapatid, ganon. So, magulang, so mga close mo yun eh. Pero pag sinabing pinsan, auntie, medyo hindi na po. Kailangan mo talaga magpa-show money ng malaking pera. Ngayon, sa side ng anak mo, ang ipapakita lang niya is invitation letter na nakalagay po doon na siya ang magko-cover ng lahat ng gagastusin mo. Na siyang bahala sa pagkain, sa tirahan, pati na rin sa medical expenses at papapirmahan niya po yun sa mismong kung anong lawyer doon. Ngayon, bukod po dyan, magpapakita rin siya ng kanyang work permit details o kanyang employment details dahil under work permit siya. Okay? Tapos magpapakita po siya ng kanyang bank statement na may kakayahan na kaya niya talagang tustusan yung pangailangan mo. Okay? So, ngayon, bukod po mga dyan, mga magkano ang show money din sa kanya? yung sa kanya po, kung siya kasing makakapag-estimate kung nasa magkano yung gagastusin mo sa loob ng stay mo. Let's say, ma'am, 2 weeks lang ako doon. Kasi bibisitahin ko lang. Drama-drama lang natin yun, ma'am, ha? Na 2 weeks lang kunwari si ma'am. Kasi pag sinabi natin, ma'am, 1 buwan ako doon, baka isipin ng immigration officer na doon ka natitira na maghanap-hanap ka na doon ng trabaho. Hindi po yun pwede. So ngayon, kailangan at least 1 week lang. hindi, ma'am. 10 days, ganun. 10 days hanggang 2 weeks. So, sasabihin lang po nila na ganito po ang stay ng nanay ko. So, i-estimate niya kung gaano karami or gaano yung expenses, let's say, sa allowance. Alam naman niya yung cost of living doon, di ba? So, may idea na siya kung magkano yung gagastusin ng isang tao sa isang buwan or sa ganitong duration. So, yun po. Ngayon, kapag okay na, isusubmit na natin yung application. Hello? So dito po, kung sakali na nakumpleto na sa side niya yung documents, sa side mo naman, by the way, dito po, kailangan din ng proof of relationship na ibig sabihin na talagang mag-ina kayo. So, birth certificate lang naman or passport. Bukod po dyan, kailangan na rin magpakita ng proof of address na talagang meron silang tirahan doon. Kasi kung wala siyang, kung naka-accommodation siya, bakit ko nakatanong? Kasi kailangan niyang mag-book ng hotel para sa'yo. Kung naka-accommodation siya. Pero since meron na silang sariling bahay, dun ka na talaga. May bahay, may sasakyan na din sila. Ayan, maganda naman pala eh. So dito po ma'am, kung sakali, yun lang naman halos-halos yung magiging requirements mo. Dami ticket din. Wala ka bang ibang na travel na country? Bahrain lang? Okay. Oh, sa Kuwait noon. Nag-Kuwait ka rin dati? Ano? As working? As working. Hindi travel. Opo. Pero no need na yun. No need na ma'am. Ngayon, dito po, kung sakasakali, ma'am, let's say nakompleto na natin yung documents, ifa-file na natin yung application mo. So, depende sa immigration officer, kung talagang sa tingin nila ang intention mo ay talagang magbibisita ka lang doon, o di ibibigay nila yung visa. Pero kung sa tingin nila mag-iba-ibang isip, ay baka maghanap ka ng trabaho doon, ay baka pero ma'am, sa case mo 57 ka na, medyo depende na rin yan sa immigration officer. So, ay magnanay to. Sasabihin lang ng anak mo na 9 year, ilang taon na kayong hindi nagkikita, sobrang tagal na. Sobrang tagal na din. Oh. Siguro mag 15 years na. Hala. Tagal na, hindi ko kakayanin. Kaya, Ang gusto hirap na. gusto kasi niya umuwi ako nung So, kailangan, sa Pinas, nung oo. nandoon siya sa Pinas. Itong amo ko ayaw. So, kailangan talaga Kalahati sabihin mo, na ng buhay niya. oo, sabihin mo, 15 years I didn't see my mother. So, I will guarantee you that she will be coming back after this duration. Gaganunin niya lang yon. Ngayon, valid reason na yon. Kung sakaling okay na, it's depend pa po kasi sa embassy kung gaano katagal yung visa na ibibigay sa'yo. Baka 6 months, ganon.
Embassy May dito. single entry kasi yun, ma'am. May single entry or may multiple entry. Sa case mo, baka first time mo kasi, tsaka under housemaid visa ka, baka isi-single entry ka lang para hindi ka na ulit makabalik. Pero kapag nag-single entry ka, tas nakabalik ka sa tamang panahon, kasi meron duration na pwede kang mag-stay doon ng hanggang 6 months. Tapos, let's say, naka-single entry ka, tas nakabalik ka sa tamang oras, sa tamang panahon, na hindi ka lumabag sa rule ng binigay sa'yo ng Australia, magre-reapply ka, baka bigyan ka na ng multiple. Pag multiple, paulit-ulit ka na pwedeng pumasok lumabas ng Australia. Ganon yun. Kaya sa ngayon, baka single entry ang ibibigay sa'yo at advice ko sa'yo, pag nag-single entry ka, sundin mo para makuha mo yung multiple. So, halimbawa, ganito mga single entry ko. So, ipa-cancel ko yung visa dito sa Bahrain. Depende sa'yo kung saan ka mag-e-exit, kung pupunta ka ng Pinas or dito sa Bahrain. So, ang gusto ko, hindi na ako uuwi ng Pinas. Gusto mo doon ka na lang sa Australia. Depende kung magawa ng paraan ng anak mo na yung visa mo mailipat sa kung working visa o dependent visa. Hindi, halimbawa, visit visa, no? Tapos, kung andoon ako sa Australia. tapos 3 months lang. So, uuwi ako ng Pinas. Hindi na ako Opo, babalik dito. Opo, pwede. Kung gusto mo, Pinas ka direct. So, pero pwede na din ako magbalik na din doon sa Australia kahit nasa Pinas na ako. Oo. Hindi na mahirap yun. I-reapply. Re-apply na Opo, naman. ganun lang yun, ma'am. Ngayon, kung sakali na, yun nga, depende sa'yo kung kung sakali, ma'am, na saan ka mag-exit, kung magbabaharin ka o magano ka, kung may valid visa ka pa sa Bahrain. Pero alam ko, kakancel naman yan ng amo mo pag umalis ka na. So, Hindi wala ka ka na ng makabalik visa dito. dito. So, Pinas na lang talaga ang choice mo. Uuwi. Yes. So, ngayon, Yun ang tinatawag ng single entry. entry. Isang beses ka lang pwedeng pumasok. Ngayon, titingnan nila kung susundin mo yan. Oh. Ngayon, kapag okay na nasunod mo, mag-reapply ka, baka multiple na yung makuha mo. Kasi mabait na bata, ganun. So, iaanuhan ka. Ngayon naman, ma'am, magkano naman ang charge ng company? Ang regular price po na china-charge nila sa visit visa is 250 BD. Pero kung sakali po na makapagpa-simula kayo sa October, kasi September na nga katapusan, 30 October next month, ma'am, hanggang katapusan, 200 po ang ibibigay sa inyo, installment pa. So una, magbibigay ka lang ng 100 BD para sa agreement. Bibigyan ka na po ng service ng company. So syempre ma'am, hindi naman magtatrabaho ang company kung hindi mo sila babayaran. Tama? So 100 BD po ang i-charge nila sa'yo. Tapos ibibigay na po nila sa'yo ang buong listahan ng mga requirements at kukumplituhin na natin isa-isa. Kapag nakumpleto na natin, ma'am, kapag nakumpleto na po natin yung documents, pwede na po nating i-file yung application. Ipa-file na po natin yung application sa embassy. At kapag na-file na po ang application, maghintay na po tayo within 24 to 48 hours para sa iyong biometrics request. Ma'am, ang biometrics po ay ang fingerprints, ha? Mag-fingerprints ka na dun sa Australian Embassy. Tapos, wait na natin result. Sa Australian, hindi dito. Sabihin kasi niya, magkuha na daw muna ako ng barangay police clearance dito. May Kasi- PCC dito, ma'am. 1 BD lang yun. Pero hindi pa yun required. Depende po sa embassy kung hihingiin. Required kasi daw sa PDD doon. Kung Kaya, i-require, sasabihin naman sa atin yan ng embassy. so, Okay. kayo nang bahala lahat, di ba? Yes. Ngayon, kapag na-file na natin, hintayin na po natin yung proseso kung marireject ka o hindi ka marireject. So, Halimbawa- ipagdasal lang natin, ma'am, na ma-approve ka. Kasi Kung depende ma-reject, talaga. ibalik niyo yung 100 BD ko, hindi na. Ngayon, kapag nakuha mo yung visa, after visa, dun ka lang magbabayad ng last payment mo na 100 BD. Pero kung sakali, ma'am, na na-reject ka, hindi na po nila ibabalik ang 100 BD. Kasi yun, ma'am, yung binayaran mo is yung service fee. So, pero hindi na ako magbayad ng 100 ulit. Opo, kasi pag makukuha mo lang yung, magbabayad ka lang ng 100 BD pag nakuha na natin yung visa mo. Lahat, okay na. Yes. Understand?
So, ganun lang ma'am, 100 BD ang mawawala sa'yo, pero iti-check natin kasi ang chance mo mataas din. Kasi una sa lahat ma'am ay 57 ka na. Pero kung ang edad mo 40, naku, mataas pa ang rejection sa'yo. Kasi iisipin nila, baka naghahanap pa to ng trabaho. 57 ka na ma'am, malapit ka ng mag-senior citizen. May chance. May chance siyang makuha ang visa. Oh, tapos So, March, ipagdasal mo lang yun. April kasi yung birthday ko. Mag-58 na ako sa April. Ayun. So, sabihin mo, I want to celebrate my birthday in Australia. O, ganon. Pwedeng gawin yung rason ng anak mo. 15 years we are not meeting. Please grant my mother. I will guarantee you that I will cater all her expenses. Ganito, ganyan. Makuha mo yan. May case na kami sa Canada na ganyan eh. Pero sa Canada naman, housemaid din siya. Dito Pero sa Barin. anak naman niya lalaki yung nandun. Oo, housemaid. So, nandoon na siya. Sa ayusin mo, iba kasi ma'am ang rule ng Canada, Canada, iba rin tsaka- ang rule ng Australia. Kaya nga. Sa Canada, pwede siyang maghanap ng trabaho. Sa Australia, mahirap. Mahirap Okay. nga doon. So yun ma'am, pag-isipan mo to kasi sa case mo, yan ang chance mo, yung anak mo. Pero kung wala kang connection, nga tayo ma'am, hindi tayo talaga makapag-apply kay housemaid visa tayo. Sabihin mag-run away to. Understand? Yes, Okay. okay. So, ngayon, ang ipaalam ko sa amo ko, Ang ipaalam mo sa amo mo, I'm applying for a visit visa for my daughter for Australia. Ngayon, if in case ma my visa is granted, then I can decide when I will fly. Because I want to celebrate my birthday then on April. So, it's still long time. So, kung papayag ang amo mo na hanggat hindi ka pa nakakaalis, dyan ka na muna, wala namang problema eh. Diba? So, hindi yung may iba kasi ma'am na amo na killjoy na mag-apply ka lang sa magandang country, ipauwiin ka na ng Pinas. Ticket mo, binirila ng ticket. kaya nga, Kaya ganun, kung mapakiusapan mo ang amo mo that I want to meet my daughter, no sir, for 15 years I didn't meet my daughter. So ganun hindi nga yun yan na siya lang. pumayag na nung umuwi ako sana ng Pinas, na para lang kami magkita ng anak ko. Kaya gusto talaga ng anak ko magkita kami before siya Ganun mag-Australia. lang ma'am, at Hindi least talaga. may chance na makapunta ka pa. Hindi naman kalakihang pera ma'am ang ibibigay mo sa amin ng mga 500,000 ng mga ano. Hindi naman ma'am. Bank statement lang ang kailangan mong pag-ipunan. Kasi kailangan ng bank statement ma'am. Buti sana kung pupunta ka lang ng Dubai ng ano, wala namang problema yan kahit Dubai, malapit. 300 BT lang, walang problema. Pero Australia yan ma'am, napakahirap kayong makapasok sa mga ganyang country. Ang swerte-swerte ng anak mo kasi nakarating na siya doon. Okay. So, ayusin mo lang, kausapin mo siya, pwede naman siyang maglagay ng bank statement mo sa account mo, whether sa Pinas o sinabi nga dito. niya, Pero huwag kang magbibigla ng lagay, ma'am, ha? dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Kaya nga, sabi niya, ano lang daw niya, 5K a week. Oh, ayun. Kasi ang sahod niya weekly. Oo. Tapos i-deposit ko na lang sa BDO mo, hindi lang dito sa Bahrain. Oo, sa ano, Sa BDO Pilipinas. lang. Tapos kunin mo yung bank statement mo sa Pinas. Sa ano, online nagbibigay naman sila. Yung client ko nga sa BDO, yung bank statement niya sa Pinas, 500,000. Nakalating na ng New Zealand, nagtatrabaho na doon. Kasi sa Pinas siguro ang nalilito sila, ang daming zero. Di ba? 500,000, ang daming zero. Oo. Baka sabihin, yaman-yaman nito. 28 pa lang yun, ang manager sa Pizza Hut. Pero yun. Sa New Zealand So sila. yun nga, ma'am, ayusin mo lang yun kung sakali. Yun lang. Thank you. So yun, Paano ma'am. na pala yung sa Poland? So, yun, thank you, Mama. Oh, so at least may idea kayo kung sakali. Kausapin mo siya and sabihan mo ako kung kailan mo gustong simulan para ma-assist ka namin. Kasi ano nagsabi naman din ang siya nga, company. Ma, bakit, kasi may mga GC dito na mga Pilipina din, kung may gusto daw magpunta ng mga kamag-anak ng mga kasama nila, pwede sila mag-sponsor. Ah, okay. Sabi niya, sige lang Makay, kausapin ko Oo. muna sila. No, ganun. Sige, Kasi wait ka lang. kung kaya naman niyang mag-sponsor sa'yo, walang problema. Pero kung may iba talaga mag-sponsor na mas strong ang profile, Nataga wala doon na, talaga. oo, Mas wala namang maganda. problema. Bahala siya, basta may mag-i-sponsor. Mm-mm. Kung paano niya gagawin, basta may mag-i-sponsor. Kaya nga gustong